Magandang umaga mga bata! Narito tayo muli upang pag-aralan natin ang bago nating aralin sa Filipino. At ito ay ang uri ng pang-uri at maya-maya ay pag-aralan din natin ang kaantasan ng pang-uri. Uunahin muna natin ang uri ng pang-uri. Babalikan natin ang definisyon ng pang-uri. Ang pang-uri ang tawag sa mga salitang ginagamit sa paglalarawan ng anyo, hugis, kulay, lasa, amoy, katangian, bilang, dami, at halaga ng pangalan o panghalip. Ano-ano ba ang uri ng pang-uri? Okay, binabahagi ito sa tatlo. Una, panlarawan. Pangalawa, pamilang. Pangatlo, pantangi. Iisahin natin sila. Una, panlarawan. Ang tawag sa mga pang-uring tumutukoy sa anyo, hugis, kulay, lasa, amoy, uri at katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa, ube, ang paborito niyang kulay. Malamig ang klima sa Amerika. Ang pang-uring ginagamit sa bawat pangungusap ay tumutukoy sa katangian ng pangalan o panghalip, kagaya na lamang ng ube. Ito ay tumutukoy sa kulay. At malamig. Ito ay tumutukoy sa katangian. Pangalawa, pamilang. Ang tawag sa mga pang-uring nagsasaad ng bilang, dami o halaga ng pangalan o panghalip. Halimbawa, 2 Pilipina ang kasama niya sa misyon. 7,500 piso ang ipinadadala niya bilang donasyon. Ang sinalungguhitang mga salita ay naglalahad o nagsasaad ng bilang, kagaya na lamang ng unang pangungusap. Ang sinalungguhitang salita ay 2 Pilipina. Ito ay nagsasaad ng dami o bilang. Sa pangalawang pangungusap naman, 7,500 piso. Ito ay nagsasaad ng halaga. Yan ay ang mga halimbawa ng uring pamilang. Pangatlo ay ang pantangi. Ang tawag sa mga pang-uring nagsasabi ng uri ng pangalan. Ito'y binubuo ng isang pangalang pangtangi na pinangungunahan ng pangalang pambalana. Ito ay pinag-uugnay ng gitling. Halimbawa, sapatos Marikina. Ang ibig sabihin ay sapatos na galing o gawa sa Marikina. Pangalawa, among Amerikano. Ibig sabihin, amo na ang lahi ay Amerikano. Kapag ginagamit mo ito sa isang pangungusap, kailangan mo itong lagyan ng gitling upang nagsasabi ito ng uri ng pangalan na ibig sabihin ay pantangi. Tapos na tayo sa uri ng pang-uri. Ano-ano ang mga ito? Panlarawan, pamilang, at pantangi. Ngayon ay dadako tayo sa kaantasan ng pang-uri. May 3 kaantasan din ang pang-uri. Una, lantay. Pangalawa, pahambing. Pangatlo, pasukdol. Lantay. Ang
kaantasan ng pang-uring naglalarawan sa isang pangalan o sa dalawa o higit pang pangalang may iisang katangian. Halimbawa, ang mga bata ay masigasig sa kanilang gawaing kaugnay ng pagtitipid. Ang sinalungguhitang salita ay masigasig. Ibig sabihin na may isa itong katangian. Ano ang katangian binabanggit? Masigasig. Ito ay halimbawa ng lantay. Magkasalungat naman ito sa pahambing. Ano ba ang pahambing? Ang kaantasan ng pang-uring naglalarawan o naghahambing sa dalawang pangalan na may magkatulad o magkaibang katangian. Ginagamit sa paghambing ang mga salitang mas, higit, lalo, kapwa, di gaano, magkasing, kasing, sing, magsing, at iba pa. Halimbawa, magkasing ganda ang plaza ng dalawang bayan. Naglalarawan sa dalawang pangalan. Yan ang halimbawa ng pahambing. Ang pangatlo ay ang pasukdol. Ang kaatasan ng pang-uring naglalarawan o naghahambing sa tatlo o higit pang pangalan. Nagpapakilala ito ng katangiang wala nang hihigit pa, namumukod tangi, at pinakamataas ang paghahambing. Ginagamit sa paghahambing ang mga salitang pinaka, napaka, ubod ng, sobra, hari ng, kay, totoo, sadyang, ulo ng, at inuulit na pang-uri. Halimbawa, napakaganda noon ng barangay kapitan. Ang ginagamit na pang-uri ay napakaganda. Ibig sabihin, wala nang namumukod tangi. Halimbawa naman sa inuulit na pang-uri, maraming suliranin ang dapat nilang bigyang pansin na tungkol sa kalikasan. Ano ang pang-uring ginagamit ng aking sinabi? Ito ay inuulit at maraming. At yun lamang ang kaantasan ng pang-uri. Ito ay lantay, pahambing, at pasukdol. Batid ko ay inyo nang naintindihan ang ating aralin ngayong umaga. Nais ko sagutan ninyo ang aking naisulat sa inyong module. Maraming salamat sa pakikinig at mag-iingat palagi. Paalam!